Hello everyone, mayroon naman po tayong God's Word for today. Ngunit bago yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay inaanyayahan po kita ngayon na mag-subscribe. Pindutin lamang po ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong ma-update sa aking mga bagong upload. Nawang teksto po ngayon mga kapatid na ating pag-uusapan ay nandito po sa Roma 1:20. Ang sabi dito, mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. So, agad natin ito mga kapatid na makikita sa pamamagitan ng kalikasan. Pag sinabing kalikasan, matatawag po natin ito sa English na nature, environment, or creation. Ibig sabihin nito, all of God's creation that was not made by man. Lahat ng nilikha ng Diyos na hindi gawa ng tao. Halimbawa, dagat, bundok, puno, hangin, hayop, araw, ulan, ilog, buwan, bituin, bahaghari, kulog, kidlat, lindol, apoy, at marami pa. Na ang ating pag-uusapan ngayon mga kapatid, kahit gaano pa kayaman ng isang bansa, kung ang Diyos ang kikilos sa pamamagitan ng kalikasan, wala itong magagawa. Paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kalikasan? Mayroon po tayong tatlong katotohanan. Ang una, minsan ay hindi ito kayang kontrolin ng tao kahit pa high-tech na gawa ng tao. Halimbawa na lang mga kapatid, yung baha. Kapag ito ay umapaw at sobrang lakas ng ragasa, kahit anong tibay at harang bibigay pa rin. Nakakapagdulot ito ng landslide, maraming basurang dadagsa at mababarahan yung mga lagusan. Kayang sirain nito ang mga kabahayan, kayang gibain ang mga tulay, kayang apawan ang buong syudad at kayang palubugin ang buong bansa. Kapag sunod-sunod ang malakas na ulan, walang tigil na kakaulan, walang makakakontrol nito pag si Lord ang nagpaulan. Kaya niyang punuin ng tubig ang buong bayan, maaaring wala ng pagtataguan ang tao dahil sa matinding tubig at baha. Kung naalala niyo po mga kapatid ang paggunaw ng unang mundo sa panahon ni Noe, lahat ng tao walang nagawa. Kahit sino pang pinakamatapang na tao, kahit magtago man sila sa iniisip nilang safe na pagtataguan, pagkalikasan na ang kalaban nila, walang magagawa ang lahat. Kaya nga, totoo ang sinasabi sa Isaiah chapter 45, verse 7. Ang sabi, I form the light and create darkness. I make peace and create calamity. I, the Lord, do all these things. Now, ang magagawa lang natin ay ang manalangin sa may-ari ng kalikasan. Paalala rin ito na walang sinumang magmalaking tao o bansa, walang magtapang-tapangan sa harap ng Diyos. Magpakumbaba na lang tayo sa Kanya at kilalanin siya na siya lang ang makapangyarihan, na sa isang salita niya pwedeng magunaw ang lahat. Kaya sa Kanya pa rin tayo dapat umasa, tumawag at manampalataya para sa ating kaligtasan, physical man at spiritual na patutunguhan. So kahit gaano pa kayaman ng isang bansa, kung ang Diyos ang kikilos sa pamamagitan ng kalikhasan, wala itong magagawa. So, paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kalikasan? Number 1, minsan ay hindi ito kayang kontrolin ng tao at kahit pa high-tech na gawa ng tao. Number 2, minsan ay nagpapakita ito ng pagiging makapangyarihan ng manlilikha ng kalikasan. Minsan naging common na lang sa tao kung may paparating na bagyo, common na lang yung pag may nababalitaan tayong lindol, baha at kung ano-ano pang kalamidad. Pero maraming buhay minsan mga kapatid ang nasawi. Maraming mga building ang nasira dahil dito. May nagawa ba ang tao? May nakapagpigil ba? Wala. Tanda kasi ito na may makapangyarihang gumawa nito. Hindi lang sa pamamagitan ng kalamidad, dulot ng kalikasan, makikilala natin ang kadakilaan ng Diyos, kundi maging sa kaayusan, layunin at beauty ng kalikasan. Ang langit mga kapatid o himpapawid ay makikita natin ang kagandahan nito. Pero galing din dito ang kulog at kidlat, bagyo, ipo-ipo at matinding init. Ang dagat ay mayaman sa panghanap buhay. Maraming nangingisda, maraming barko. May malalalim na dagat na maaring hindi pa na-discover.
Maraming isda sa ilalim ng dagat, subalit dito rin galing ang malalaking alon at tsunami na pwedeng makasira sa kabuhayan ng tao. Ang araw ay kailangan para mainitan ang mga pananim, mainitan ang tao. Pero dahil sa matinding init, pwede ring mawalan ng tubig, pwedeng magkaroon ng wildfire tulad noong nangyari sa California. Walang sinumang tao o kahit anumang makapangyarihang bansa ang makakapigil nito kung ano ang kalooban ng pinakamakapangyarihan. Walang makakapigil sa bagsik ng kulog at kidlat. Patunay lang ito mga kapatid na aktibong kumikilos ang Diyos na makapangyarihan. Ano po ang sabi sa ating teksto sa Roma 1:20? Mula pa ng likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagaman hindi nakikita, take note, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. And Psalms chapter 97 verse 6, the heavens declare His righteousness. Ibig sabihin, yung kalangitan ng kalawakan ay nagpapakita, nagpapaliwanag sa kadakilaan ng Diyos. The heavens declare His righteousness and all the people see His glory. So mga kapatid, kahit gaano pa kayaman ng isang bansa, kung ang Diyos ang kikilos sa pamamagitan ng kalikasan, wala itong magagawa. So paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kalikasan? Number 2, minsan ay nagpapakita ito ng pagiging makapangyarihan ng manlilikha ng kalikasan. Number 3, minsan ay nagpapakita ito ng kanyang mga paalala at babala. Sa literal mga kapatid na pagkaunawa, ang babala at paalala ay nagsisilbing reminder ito para hindi mapahamak ang tao. Tulad halimbawa, pag may bagyo, di ba? May babala ang Pag-asa para maging aware. Sa mga motorista naman, may mga paalala tulad ng mga warning sign. Pero kung may ayaw makinig dito, ibig sabihin hindi natatakot or walang respeto sa kinauukulan. Tapos pag napahamak, naninisi na. Ganito rin sa Diyos mga kapatid. Ang mga paalala at babala ng Panginoon ay minsan ay ipinapadala niya sa pamamagitan ng kanyang kalikasan. Kaya nga minsan may mga pangyayaring mahirap ipaliwanag. Tulad halimbawa, ang nangyaring kalamidad ngayon sa China, maging yung mga nakaraang lindol sa parting Mindanao noong first day of school at mga ilang weeks lang yung lumipas, nagkaroon ng 2 malalakas na lindol sa Venezuela at makalipas ang ilang linggo, nagkulay na parang dugo ang buong kalangitan sa Venezuela. Masasabi mo ba itong joke or nagkataon lang? Ito po kapatid ay may nais iparating ang Panginoon bilang babala para sa mga buhay o natitirang naninirahan sa bayan o sa buong mundo. Lahat ito ay patunay na walang sinumang tao o nilalang ang makakapagpigil sa gusto ng Panginoon, na dapat nating malaman na ang Panginoong ito ang gumunaw sa unang mundo sa panahon ni Noe. At ang Panginoong ito ang nagpaulan ng apoy at tumupok sa Sodoma at Gomora. So kahit gaano pa kayaman ng isang bansa, kung ang Diyos ang kikilos sa pamamagitan ng kalikasan, wala itong magagawa. So paano kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng kalikasan? Number 1, minsan ay hindi ito kayang kontrolin ng tao at kahit pa high-tech na gawa ng tao. Number 2, minsan ay nagpapakita ito ng pagiging makapangyarihan ng manlilikha ng kalikasan. At number 3, minsan ay nagpapakita ito ng kanyang mga paalala at babala. Para naman po sa ating application mga kapatid, ang Diyos natin ay napakabuti, nagliligtas at nagpapatawad, nagbibigay ng buhay na walang hanggan, kaligtasang wala ng kamatayan. Siya rin ang nangangalaga ng ating kalikasan at kumukontrol nito. Kung minsan ay masungit at parang galit ang kalikasan, dahil rin ito sa pag-abuso ng tao. Kung ang tao ay hindi mapigilan sa kasamaan, minsan ay nagpaparusa ang Panginoon gamit ang kalikasan. Subalit kung ang tao ay namumuhay ng matuwid, sasagana ang bayan. Ilalayo niya ang galit ng kalikasan, bagkos ay kanyang pagyayamanin ang kabuhayan, lupain, pananim ng bawat bayan. Kaya mga kapatid, walang ibang pinakamahalaga sa parte ng ating buhay,
kundi ang makilala at paglingkuran ang isang Diyos na makapangyarihan na siyang may-ari ng kalikasan, ng mundo at ng sangkatauhan at higit sa lahat ang buhay ng bawat isa. Maglingkod na tayo sa Kanya, kapatid, dahil siya lang ang magliligtas sa atin sa darating na paghuhukom. Naway mayroon kayong natutunan sa ating napag-usapan. Salamat po sa inyong walang sawang panonood, pakikinig. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon at magkita-kita naman po tayo para sa aking mga susunod na video. Salamat po. God bless everyone.